What's up mga ka-idol? Heto naman ang inyong electrician, nagbabalik na naman at magbibigay na naman ako ng tutorial sa electrical. Pag-aaralan na naman natin. At ready na ba kayo mag-aral? Kung ready na kayo mag-aral, huwag kalimutang mag-subscribe at kalimbangin ang aking kampana. Sige, punta na po tayo sa ating tutorial. So mga ka-idol, ito pong ating pag-aaralan ngayon is tungkol sa submeter. Para malaman nyo rin, may idea kayo kung paano nyo malalaman ang konsumo nyo sa kuryente. Lalo na yung mga apartment, madalas ginagamit ito. Mga apartment o kaya iisang kontador nila at marami silang gumagamit na kwarto. Ito po ang the best na gamitin nyo para nakikita nyo, mariread nyo talaga kung ano ang inyong konsumo sa isang buwan. So bago po natin na umpisan itong ating tutorial is apply muna natin yung safety. Alam nyo po kung minsan kailangan lagi ang safety dahil lalo sa electrical. Kailangan po lagi nakapatay. Lalo, ito may main cable po ito. Ito po yung demo lang. Pero kalimitan po kasi ang submeter o meter ay live po nilang ginagawa yung ibang electrician kasi po may power na po yung manggagaling po kayo sa poste kung minsan yung metro. Pero pag submeter, ayan, pwede rin pero minsan kalimitan na ginagawa talaga nila dito is live po nilang ginagawa. Pero dahil po ito ay tutorial, demo, ay iaano ko po sa inyo, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-install ng submeter. Ito po ay meron pa akong submeter dito na luma. Gumagana naman siya. Ayan po, 240 volts, 220 to 240 volts sa 2 wire, 30 ampere, 60 Hz. Toshiba po siya, Toshiba RAM. Ito po ay gumagana pa. Hindi ko na po siya testingin. Meron po siyang numbering dito sa termination niya is number 1, 2, and 3 and 4. Yan po ang numbering niya. So, ito pong left side, ayan po yung kanyang input. Ito po yung kanyang input. Ito naman po yung kanyang output. Ito po yung panggagalingan ng main supply. Ito po yung ating main supply sa 1 and 2. Ito naman yung 3 and 4. Yun naman po ang ating output. So, ganito po ang sabi ko na, ang ko naman sa inyo na kailangan walang power na involved bago kayo gumalaw. Pag emergency lang siguro na talagang kailangan yung ito na may tutorial lang, demo lang. So nga minsan is wala talaga, hindi naman actual talaga na mangyayari at i-apply sa isang bahay. Hindi naman actual talaga. So ito ay pwede kong patayin yung power. Pero kung pag actual po yan, minsan ay ito po ay ginagawa nila sa live. So i-demo ko po sa inyo. So safety first po lagi mga ka-idol ang dapat sa atin. So ito po ay yan. Ito po ang ating submeter. So ang gagawin ko is maglalagay ako dito ng naglagay na ako dito ng isang screw. Meron po kasi bitinan yan, yung kanyang bitinan. So bibitin ko po siyang ganyan. Tapos ngayon dadagdagan ko po siya ng isang screw para kumapit po siya. Yan. Yan po. Dagdagan nyo isang screw para kumapit siya, para hindi malaglag, para dikit na dikit. Yan. Ayan, so ngayon naglagay po tayo ng ating ito pong ating convenience outlet wala na po akong ibang convenience outlet kaya ito na po ang ginamit ko. Pwede rin po yan dahil demo lang naman. Ayan po tinatawag na SPO, yung special purpose outlet, yung ating mga pinagsasaksakan ng ating mga rice cooker, washing machine, kung ano man appliances, water heater.
Diyan po isinasaksak. So, ito po ating breaker ay hindi rin po siya talaga tugma. Ito po ay 3-phase pero pwede pong gamitin. Ang dapat yung gamitin is yung mga single phase, yung ano lang, hindi ganito, hindi tatluhan. So, yun dapat mong gamitin. No? 30 ampere po ang dapat na applicable dyan. At, ayon sa PAC, number 8 yung gagamitin pero applicable naman itong ating number 10 na kable dahil 30 ampere is standard naman na kable sa number 10. So number 10 yung ating gagamitin. Dito lang sa papasok is number 12, tsaka yung ilaw natin is number 14. So yan, pang testing po natin dito sa ating submeter kung talagang iikot siya, gagana siya. So ito mga ka-idol, ang una natin gagawin is lagyan natin nito ng yung ating munang output. Ito po yung ating output. So maglalagay po tayo ng wire. Ito po yung ating output. So lalagay natin dito. So ito po, may tornilyo po dito. Yan, kita nyo po yung tornilyo. May tornilyo pong dalawa yan. Pero sa dapat po meron kayong tester para malaman nyo kung line to neutral ang inyong provider, yung supply ninyo, ay kailangan nyo hanapin yung supply, yung neutral. Huwag po nyo ilalagay iba yung input nya, yung output nya, yung linya talaga, yung line sa neutral. Ay alam, ito po ang neutral niyan. Ito yung gitna, yan po ang neutral niya. Pag sa line to neutral, dito nyo po ilagay yung neutral. Meron pong continuity yung dalawang yan. Meron pong continuity yan. So dyan nyo po ilalagay yung neutral. Tapos yung inyong namang line is dito. Dito po yung input, and ito naman po yung output. Ayan po. So ito po yung neutral. Yan. Yan po ang inyong gagamitin. Pero pag line to line, kahit saan po siya pwede. Yan po. So line to line ako dito. Dahil nasa Meralco ako. Ay nasa bahay pala ako. Wala pala ako sa Meralco. So ang anuin ko is yan. Dito po natin lalagay. I-terminate po rin dito. Ayan. May dalawa pong tornilyo. Kailangan higpitan nyo po siya. Ayan. Susok-sok nyo. Ayan. Ayan, sok-sok nyo. Tapos higpitan nyo ng gusto para hindi makawala. Ayan. Yan po, parang pagyakap lang sa ating mga subscribers. Kailangan balikan nyo po sila para kayo po yung mahalin nila na hindi kayo. Ayan yung kabila. Ito naman yung ating line 1, line 2. Pwede rin home neutral line. Ganun po yan. Pwede pong ganun. So ayan po. Ayan po yung ating output. So tapos yung output naman natin pupunta sa ating breaker. So ganyan po nangyayari niyan. Pero ito po ang kalimitan nilalagyan nila ng conduit, yung tubo. Pero dahil sa demo lang ito, huwag natin lagyan ng ng conduiting o flexible. Pwede naman natin siyang iganyan. So ayan. Tapos yung kabila naman is dito. Ayan. Ayan mga ka-idol. Ayan, ang hirap po ng buhay ng electrician. Lagi pong peligro ang hawak. So ayan, nailagay na natin yung output nya. Papunta dun sa, ito po yung output. Ito naman po yung load side. So lalagyan natin siya ng load side. So ito po yung ating load side. So yan. Ito yung ating load side. Lagyan siya natin ng number 10 ulit na kable. Ayan. Okay. Tapos ito naman yung ating isa pa. Ayan. So, ayan po. Ngayon,
Itong ating load side, itong load side natin, dito natin ipapasok sa ating yan. Diyan natin ipasok sa ating utility box. So, utility box, ayan. Nakita nyo po, ito na po siya. So, unahin, ilagay natin ngayon yung ating switch. Switch po muna dito para sa ating ilaw. So, switch ng ating ilaw, ganyan pong ito po yung ating ating linya, o ito po yung line 1, ito yung line 2, pwede rin po yun. So, itong ating line 2 is pagsabay na natin dito. Ayan, dito sa ating, ito yung ating line 2. Ayan. So, ayan, ipihit natin. Ito yung line 2 natin. Dahil po sa meron tayong socket outlet, is kailangan din natin yun na isama. Ito po, isang dito, kailangan maisama natin yan sa line 1, line 2, itong ating socket outlet. So, dyan po natin ilalagay din, sama natin dyan to para magkaroon ng power, kasi isa lang po ang breaker na ginamit natin. Wala po siyang branch, wala pong brancher, kaya yan po, kailangan is ganyan. Pero kung ang nyo naman is panel talaga, yung may panel na may mga branch, ay iba po ang linyada ng ating convenience outlet sa ating ilaw. Ayan. So, ayan ang natira, yung ating line 1 sa line 1. So, ating isang natirang dito sa socket outlet, kailangan po natin isama dito sa ating line 1 para magkaroon po siya ng power, kasi ito diretso lang po ito, line 1, line 2, itong ating socket outlet. Ito naman po is kailangan po nating ilagay yung switch dyan sa dalawa, itong line 1, ito pong puputulin natin para mamatay po yung ating ilaw. So, itong natin line 2 ay gagawin natin is magbabalat tayo dito. Ito, babalatan natin to. So, babalatan natin. Babalatan natin yan. So, ayan. Balatan natin itong ating line 1. Kailangan nating isama itong ating line 1 dito sa ating convenience outlet. Ganyan po, pagbalat po kayo dyan. Pag nabalatan nyo po siya, dyan nyo na lang po idugtong. Ayan. Saka nyo ngayon, kailangan po pihit nyo ng gusto. Ayan. Para kapit na kapit. Saka nyo ngayon lagyan ng tape. Ito po nga rin tape. Lagyan nyo po siya ng tape para ayan. Ito po ng ating is medyo konti yung ating maikli yung ating wires, kaya ganyan na lang po ang ating ginawa. So ayan. So ayan, natipan na natin. Natipan din natin itong isa, itong ating line 2. Ayan. Sobrahan nyo po ang tape. Saka nyo ngayon, sobrahan nyo ganyan, saka nyo iikot ulit. Ayan. Ayan. Ayan po. So, nakita nyo naman po kung ano natira. Yung ating natira is yung ating switch, yung ating natira. So, ganyan na lang po ang install niyan. Ito po ang ating switch. Ito po. So, ito paglalagyan natin ito po yung line, ito yung line natin. So, yan, makikita niyo yung guhit na yan. Yan nyo po ilalagay yung line. So, yan natin ilalagay itong line. Yan. Susuksok nyo lang po ito. Yan. Tapos doon sa baba niya naman po, yung baba niyang yon, doon nyo ilalagay itong ating ilaw. So, isusok-sok nyo rin yan dyan. Yan,
baba at taas lang po. Ayan. So ganyan. Ganyan po yung tsura niya. So natapos na natin tong ating switch, yung ilaw. Yung ilaw natin, lagyan natin ng tornilyo para mas maganda naman siyang tingnan. Ito. Lagyan natin ito ng tornilyo. Itong ating ilaw. Ito po ay receptacle na hindi po akma dito sa ating junction box. Ito po yung demo lang. Kaya meron pong nabibiling receptacle na talagang pwede po dyan sa ating junction box. Huwag niyo pong tutularan tong aking kumbaga meron siya nabibili talagang mga materyales na para sa junction box. Ito yung demo lang po para kumbaga maayos naman siyang tingnan. Maayos naman siyang tingnan. Yan po. Yan, tingnan niyo po na, di ba po? Na-terminate na natin dito sa output, papunta dito, itong ating output, tapos ito naman po ang ating load side. So, natapos na po tayo dyan. Ngayon, ang natitira itong ating supply. Ito po ating input. Ito po. Yung neutral at saka line. Pero, dahil dito is line to line, kaya ito ay line 1, line 2. Yan po ang ang kanyang pangalan. So, ilalagay natin itong ating linya. Ayan, ganyan po. So, terminate natin dyan. Ayan. Kita nyo po Oops, ngayon dito naman. Kailangan may dalawang tornilyo niya po isa. Higpitan nyo. Ayan. Tapos yung naman natira dun sa kabilang butas, yung number 2. Number 1 yung una. Ito naman yung number 2. So, yan yung number 2. So, ganyan lang po kasimple yan. Para may idea kayo kung paano maglagay at mag-replace ng submeter o metro. Ayan. So, medyo na po tayo dyan. Medyo tapos na po tayo. So, ngayon, ite-testing natin kung siya gagana. Off muna natin yung breaker natin. So, saka natin buhayin. Bubuhayin na po natin. Ite-testingin natin. Ayan. So, may power na siya. May power na itong ating itong ating supply. May power na po yan. Ngayon, i-on natin yung ating breaker. Ayan. Naka-on na po yung ating breaker. Buhayin po natin yung ilaw. Ayun. Nabuhay po yung ilaw. Ngayon, titingnan natin kung gagana yan. Dahil ito ay 5 watts lang po siya. Hindi po siya talaga iikot ng makikita nyong iikot ng ng diretso. So ngayon, tetestingin natin, lalagay tayo ng isang rice cooker kung siya'y iikot. Lalagay po tayo ng rice cooker. May rice cooker po ako dito, saktong-sakto. Ayan. Ito po yung ating rice cooker. So ito yung ating rice cooker. Kita nyo po meron pa ako yung nilagang baka. Nilagyan ko po ng nilagang baka. Ngayon po, isasaksak natin yung rice cooker dito. Dito sa saksakan. Ayan. Saksak natin yung rice cooker. So, ayan. Saksak na yung rice cooker natin. Ayan. Kita nyo po, yung rice cooker natin is nandun. Ayun. Ayan. So, ayan. Tingnan natin kung siya ay iikot. Tingnan natin. Ayan. Ngayon, i-on natin rice cooker. Ayan. Naka-on na yung rice cooker natin. So, tingnan natin kung anong ikot ng ating submeter. So, tingnan nyo po. Ayan. So, tingnan nyo po, di ba? Umiikot na siya. Kumbaga, yan na po yung reading niya. Magre-read na yan. So, malalaman nyo ngayon kung ilan ang konsumo nyo sa isang buwan. Para hindi po kayo nanguhula kung ilan ang inyong babayaran sa isang buwan. Ayan po. So, ito pong aking submeter na yan sa luma, kaya siya po may reading. Pero pwede po yan. Kung halimbawa mo na may sira po, ay ipakalibrate nyo. Pakalibrate nyo sa
mga nagkakalibrate niyan. So, yan mga ka-idol. Ayan, ganyan po. Ayan, tinan nyo. Ikot siya, di ba? Tinan nyo lang po. Ayan na. Ayun, yung itim mo. Ayun, iikot na. So, mariread nyo ngayon. Malalaman nyo ngayon kung ilan ang inyong konsumo sa isang buwan. Yan po ang ating tutorial ngayon mga ka-idol. Sana itong aking tutorial na ito ay makapulutan nyo uli ng aral at may apply nyo sa inyong mga trabaho sa bahay nyo. Kung gusto nyo magkabit ng ganyan, panoorin nyo lang po itong video kong ito. Sigurado po ay kayo po'y hindi madidisgrasya at nasa setting paraan. So ito naman iyaan natin pinatay ko po yung pinatay ko muna yon, tapos i-screw natin para makita nyo po ang kanyang itsura, para po ay maganda naman tingnan, di ba? Ganyan, siksik nyo lang yung wire doon, huwag kayong matakot magsiksik. Di ba? Siksik nyo lang po yan yung wire, pwede naman po tupiin yan, tapos ikot nyo. Ayan, ganyan. Saka nyo ngayon ilagyan ng tornilyo. Ilagyan nyo po ng tornilyo. Ayan. Ayan ito pong aking gloves, pang rider po ito. Pero mag gloves po kayo, kailangan nyo pong mag gloves. Safety first mga ka-idol. Kailangan safety lagi, ha. Wag po kayong gagalaw nang hindi kayo kompleto sa PPE. Yan po ang required sa mga trabaho at sa kumpanya. Kailangan is always safety. Gamitin ang mga pang safety gamit para sa inyong sarili. Lalo na sa above, yung mga matataas, gumamit po kayo ng safety harness at iyan po at inyong yan, okay na po. So ngayon, i-on natin yung breaker, on natin yung ilaw. So ito, kita nyo po doon gumagana yung ating ganyan po ang finish niya. So nakita nyo po kung gaano siya alin ang finish project natin. So ayan po yung ating nagana po, di ba? Ganyan po kasimple ang gumawa ng ating submeter, maglalagay ng submeter. Ganyan po. Ito po yung kanyang input, output, tapos ito naman po yung kanyang load side, yung papunta na sa inyong mga ilaw at saka socket outlet. Ganyan po. So mga ka-idol, huwag niyo pong kakalimutan, hanggang dito na mga ating tutorial. Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang aking bell button para lagi po kayong updated sa aking mga video. Sana po ay nakatulong itong aking tutorial ngayon para may knowledge kayo na pwede paglalagay ng submeter o metro. Maraming salamat po mga ka-idol.